When Tatay Digong was brought to the Hague, sobra ang tinik sa puso ko. I nominated his name to be the presidential candidate for 2016. Ang aking taus-pusong pagsaludo sa iyong leadership, naiiyak ako. Whatever has happened in your life, I know that God has fulfilled His calling in your life and you have fulfilled what God assigned you to do. 4,000 batas aged 4 to 17 ang nailigtas from the drug trade. 2 weeks pagkatapos siya umupo bilang presidente, may isang Grab driver na ngayon ay buhay kasi inutusan ang PGH na operahan siya, na nung bago umupo si Tatay Digong, sabi sa kanya, mag-antay ka lang kasi walang pera eh. Magpalakas ka na lang, uminom ka na lang ng vitamina. 2 weeks after tinawag siya ng PGH, may pera. And now he is alive. Ang hirap nung kasi humuhugot ako ng sa assignment ni Rob, mensahe ko kay Tatay Digong ngayon. I will tell you a story, a 12-year-old story na hindi ko kailanman ni-reveal in a public discourse. Ngayon lang. When Tatay Digong was brought to the Hague, sobra ang tinik sa puso ko. Kung tinik kasi on the part of PDP Laban, I nominated his name to be the presidential candidate for 2016. This happened in 2013 nung may isang tao akong unang sinabihan dahil naghiwalay ang Binay at Coco Pimentel, nawalan kami ng presidential candidate ng PDP. Sabi ko, meron pa kaming kandidato, meron kaming pwedeng i-field, and that's Tatay Digong. February 14 of 2014, I formally informed our Secretary General then, Jean Mamondiong, ninonominate ko kasi si Senator Coco hindi yan tatakbong presidente. Ninonominate ko si Tatay Digong para i-consider natin para patakbuhin presidente ng Pilipinas. And alam mo yung time na nahugot si Tatay Digong, sabi ko, Lord, kasama ba ako sa may kasalanan? Kasi, di ba? Yun talaga yung feeling ko na kasalanan, may kasalanan ba ako, nananahimik siya doon sa sa Davao, tapos ginulo namin, in fact, Tatay Digong never knew about this story na ako yung nag-nominate ng pangalan niya sa PDP Laban. And inassign ni Senator Coco sa akin, kay Jean Mamondiong at kay Mike Sueño, bago niyo ako makumbinsi na patakbuhin si PRRD as Mayor Duterte din, kumbinsihin niyo muna lahat ng mga kapartido at leaders natin. So before namin pinuntahan si Tatay Digong sa Davao City, niligawan muna namin yung mga gobernador ng Mindanao at ang mga officers ng PDP Laban na paniwalaan nyo kami dito sa natin na liligawan natin si Duterte na tumakbo bilang presidente. And I remember the time nung nag-retrospect ako na may kasalanan ba ako, I remember Tatay Digong's words. Exactly nung nagkaroon ako ng pagkakamali doon sa COC ni Bobot Dinyo na hindi daw makapag-substitute sila. Ka-Ivet yung abogado ng PDP, hindi makapag-substitute si Bobot Dinyo dahil tumatakbong mayor ng Pasay City, yung heading presidente, yung maliit na alam nyo, nung humingi ako ng tawad kasi nagkamali yung provision doon sa alam nyo, Tatay Digong said through Senator Bongo, Ma'am, huwag ka na daw umiyak at huwag kang humingi ng tawad.
sa minor na yon na pagkakamali sa papel ni Bobot ninyo, because everything is in God's hands. Alam nyo, grabe yung iyak ko noon. And pagdating nito ngayon, sabi ko, everything is God's hands. I believe Tatay Digong is confident in his heart that he did the best he can to serve the Filipino people. So Tatay Digong, nais ko lang ipaabot sa iyo ang aking pagmamahal, ang aking respeto, ang aking taus-pusong pagsaludo sa iyong leadership. Naiiyak ako. Whatever has happened in your life, I know that God has fulfilled His calling in your life, and you have fulfilled what God assigned you to do for the good of the Filipino people. And we know that the Philippines one day will reach the peak of its existence with your daughter, Inday Sara Duterte. And this is a declaration that we make today. The Philippines will be led by another Duterte, and it will fulfill God's calling for the end times. Isa po sa gusto ko pong sabihin, nakakaiyak naman to si Kaasya kasi nakita ko rin yung mga dinanas niya. So, sa mga Pilipino po, ngayon po nalaman niyo po, ang may kasalanan po lahat si Kaasya. So, mamaya hindi ka na makakauwi. Sa lahat ng ating mga kasama, kababayan, bigyan natin ng value yung dinaranas ngayon ni FPRRD. Huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin kasi hindi pa pwedeng gumalaw tayo ng gumalaw. Lahat na nangyayari ngayon ay galaw na po ng Panginoon that we cannot control. Kasi nandoon na siya eh. Lahat na po na nangyayari ngayon, Diyos na napapagalaw, na akala ng mga mangilan-ngilan na naging part kung bakit nangyayari ito. Because of greediness. Kasi greediness, not only because of money, pati power, authority. Because of that, lumalabas ngayon talaga na yung tunay na sadya ni FPRRD kung bakit talaga nagpahuli siya na dapat hindi. Na kaya niyang hindi may katuturan, lumalabas unti-unti yung mga nangyayari. At malalaman natin lahat-lahat yan. At sasabihin natin, Tatay Digong, talagang proud na proud kami sa inyo. At hindi namin sasayangin lahat ng kabayanihang iyo pong ibinigay at pinagkaloob sa aming mga Pilipino. Kung ano po yung pinasimulan ninyo, nagawa na po ninyo at naibigay ang best ninyo. And this time, kasama ng aming panalangin sa Panginoon, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, sususugan namin to ng pagnindigan sa tama upang lumabas ang katotohanan na hindi kayo nagkamali. Tutuloy-tuloy namin ang laban po na inilatag nyo sa sambayan ng Pilipino. Salamat po. Iniisip ko rin, parte rin kasi kami, no, kung bakit nakatakbo si Tatay Digong. Naatasan ako, ang yumao kong asawa at yung anak naming panganay na ipagtanggol ang kanyang disqualification case. Naipanalo natin yon, kaya nga siya nakatakbo, no? Pero, on hindsight, yun din ang dahilan bakit nandun siya sa A. On the other hand, maganda ang aking kalooban, masaya ako kasi dahil sa kanya, higit 4,000 batas aged 4 to 17 ang nailigtas from the drug trade. 2 weeks pagkatapos siya umupo bilang presidente, may isang Grab driver na ngayon ay buhay kasi inutusan ang PGH na operahan siya. Na nung bago umupo si Tatay Digong, sabi sa kanya, mag-antay ka lang kasi walang pera eh. Magpalakas ka na lang, uminom ka na lang ng bitamina.
2 weeks after tinawag siya ng PGH, may pera. And now he is alive. And if only for these souls, or for these lives, yung mga batang na rescue, at itong Grab driver ngayon, sana nakikinig ka, na sabi mo, utang na loob mo kay tatay, no? If only for those reasons, hindi ako nanghinayang na pinagtanggol namin ang taong ito. Katulad ng sinabi ni Karab, mulat sa atin ni Tatay Digong, paano masarap maging isang Pilipino. Marami hong mga vloggers sa amin ng mga OFWs ang pinagsisigawan na sila ay Pilipino at proudly sinasabi nila nung nasa ibang bansa sila habang si Tatay Digong ang ating presidente. Even in that moment, yung segundo na yon na naging proud ka, malaking bagay na yon dahil lang kay tatay na ipinamulat niya how it is to be and how nice it is to be a Filipino. So ang aking pinakamensahe, boss, kasi boss ko po siya, no? Boss, just find peace in the Lord. I know your heart is entwined with the Lord. I know you have made peace with Him. Alam ko po hindi ka ho perfecto na tao, pero habang ikaw ay buhay, alam ko po that you will find the peace in your heart to reconcile with Jesus and with our God. At alam ko po na iyong kinikilala na may isang Diyos, at ako po ay naniniwala doon. Maraming salamat sa mga sakripisyo. Maraming salamat sa ginagawa mo para sa bayan ngayon. At ano man po ang mangyari, boss, I hope to see you on the other side. Kasama ko si Catherine. Maraming salamat. Napakarami ng pangyayari sa araw na ito, mula sa impeachment, kung ano-anong binabato, papunta sa these are all coordinated efforts. And hindi ko talaga maalis sa puso ko yung yung paniniwala ko na may pananagutan ang ICC sa bansang Pilipinas. ICC. May pananagutan kayo sa bansang Pilipinas because you even allowed for your prosecutors to be funded by this government in their investigation. May pananagutan kayo sa bansang Pilipinas at sa mga Filipino people because you took the best president we ever had. May pananagutan kayo sa bansang Pilipinas at sa mga mamayang Pilipino dahil patuloy niyong dinidetain ang aming presidente na nagbigay ng dignidad sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. And I say it loud and clear today. The day of judgment shall come, the day of reckoning shall come, and the Filipino people will receive the justice that we want for Tatay Digong.